Via Viber, si Congressman Terry Redon. Magandang hapon po, Kong Terry. Good afternoon. Maganda hapon. Diyan sa planetang Yekok ba, anong ginagamit yung telepono dyan? Wala ako sa planeta Yeko kayo. Nasa patasan ako. Telekinesis ba Ay, yun? akala ko may telekinesis o kaya hologram. Ay, taray. Hindi. Seryoso dito ngayon. Ano ngayon? Maraming nangyayari dito sa Kongreso ngayon. Ayun nga, Kong kahit Terry. tapos na yung ano ngayon, session, anong meron? Ongoing pa. Ongoing Ongoing pa. pa. Session. So, Oo. Pero tapos na po yung mga hearing. yung hearing na impeachment tapos na kaninang mga alas 2. Oo. So, magtutuloy kami bukas ng alas 10 Okay, para dun sa second complaint. Okay, Kamusta? So, anong latest? Pag-usapan kanina yung first complaint nung De Jesus, no? So, nagkaroon ng ilang debate doon kung dapat bang malaman kung authentic ba yung mga submissions, no? So, nagpa-share yung komite na hindi dapat malaman natin kung authentic ba yan o hindi. Kasi important talaga na lahat mo nang dapat isinasubmit sa mga impeachment complaints, nagmula sa mga authentic records. Ibig sabihin nun, na talagang na-determine natin na tama at totoo. Ito pong mga dokumento na sinasubmit po sa Kongreso. So binubusisi na, no? Binubusisi na natin kung ano ba yung mga nilalaman na ito, Kong Terry, no? Tama po ba nung impeachment complaint? Bahagi lang kasi hindi rin kami pwedeng lumagpas doon sa sa complaint mismo at doon sa mga annexes na naipasa, no. So napag-usapan kanina yung iba't ibang mga issues na rinaise po nung yung unang impeachment complaint, no, yung pong De Jesus complaint. So kasama po diyan yung usapin po ng alleged kidnapping ng dating pong Pangulong Rodrigo Duterte at pagdadala sa kanya sa Hague. Lininaw doon na hindi naman siya kidnapping kundi pag-implement ng tratado sa pagitan ng Pilipinas at ng Interpol, no. So yun yung isa. Tapos nagkaroon din ng talakayan doon sa hindi daw pag-veto kasi isa din yan sa mga grounds, no. Hindi daw binito ng Pangulo yung pong unprogrammed appropriations, no. So naglinaw yung mga kongresista doon na yung pong kapangyarihan ng pag-veto ay ito po ay prerogative ng Pangulo, no. So ibig sabihin meron siyang karapatang mag-veto or hindi po mag-veto na mga line items sa atin pong budget. So ilan lang yung dalawang yan doon sa mga napag-usapan po kanina. Kung Terry, lumabas din na kontra-argumento ay din nga kung isasama yung authenticity, mga ebidensya doon sa complaint. Pero may sinasabi daw na allegational sufficiency na yung kung paratang daw ay kumbaga ito ay isang krimen, ang ebidensya ay dapat busisiin sa proper hearing. Ang sinasabi nung ilan sa mga kasama po natin, pagka yung mga detalye na nung actual authenticity, dapat sa hearing na daw pinag-uusapan. Pero alam po ninyo, sa totoo lang, doon sa mga nagdaang mga impeachment complaints, hindi nga sa sufficiency in substance pinag-usapan yung authentic documents Sa form pa lang pinag-usapan. So sa totoo lang, kung if they wanted to insist na hindi dapat sa sufficiency in substance pinag-usapan yon, di pwede may mag-move na, sige, ayaw niya sa substance, di balik tayo sa form. Pwede mag-move doon So I don't think walang may gusto po na bumalik ulit sa sufficiency in form. Pero to be very clear, yung previous impeachment cases, marami pong mga na-dismiss na impeachment cases on form dahil it was not based on personal knowledge or authentic documents. So, ibig sabihin, okay na rin na naglinaw na po yung komite na dapat ho talaga based on authentic documents or personal knowledge yung pong mga submissions ng mga impeachment complaints. Teka lang, Kong Terry, wait lang padadaanin ko lang ito. Ang oras, 45 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ayun, balikan natin si Kong Terry. Kong Terry, ibig sabihin, so yung paghihimay natin ng substance, kung may katuturan ba itong impeachment, gaano po ito tatagal? Dahil nga isa pa lang ito doon sa dalawang impeachment complaints.
Well, bukas nga, magtutuloy po, yung, tapos na yung first impeachment complaint kanina. Hindi lang po siya ng pagbotohan kasi ang gusto namin parang isang sabay-sabay pong pagboboto, no? Doon po sa dalawang impeachment complaints, no? So, bukas ho, itutuloy yung pong talakayan. Doon naman po sa ikalawang impeachment complaint na pinasa po ng Makabayan Block. Eto, Kong Terry, kanina din ay lumabas, binatikos ng ilang mababatas tulad ni Representative Ace Barbers. Ito nga, kasi kasama sa mga grounds ay yung illegal drug use umano. Lumalabas na mahina yung substance nung reklamo because walang ebidensya. Lumalabas na hearsay o haka-haka. Tama po ba yun? Well, syempre, ang matatanong doon, meron bang ebidensya yung complainant, si Attorney De Jesus, na talaga bang gumagamit po ng pinagbabawal na droga, no? Ang Pangulo. Kasi ang talaga pong attachment lang naman ng complaint po na yun doon ay yung pong isang talumpati ni Senator Ivy Marcos, no? So, I think, ang pagtingin po ng mga miyembro ng Kongreso dito, parang hindi ho yun sapat para sabihin na talaga pong drug addict ang ating pong Pangulo. Ano pong nakita nyo kung may impeachable offense ba dun sa kanina dinebate yan yung aligasyon ng quote-unquote kidnapping sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nga ay isinuko siya sa ICC. Kong Terry. Well, yung sa usapin naman po ng ICC, lininaw ho talaga natin na treaty obligation po ng Pilipinas ito sa Interpol, no? At yung Interpol po kasi yung kausap na ICC para sa implementation po ng International Criminal Court arrest warrant, no? So, wala pong kasalanan ang Pangulo po dito dahil ito po ay executive at kapangyarihan ng Pangulo, no? So, yun po, kahit yun mismo, talagang I think marami sa mga kasamahan natin sa Kongreso hindi po kumbinsido dyan po sa batayan po na yan. Pwede ka bang matanong, para sa'yo ba, ang mga grounds ba na inilahad ay meron dito na impeachable offense? Well, alam po niyo, karamihan po doon sa mga nabanggit, I think ang pagtingin po ng mga miyembro po ng komite, it does not rise to an impeachable offense like betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution. Kasi halimbawa, balikan natin yung hindi pag-revoke ng unprogrammed appropriations. Yung pong veto power, kapangyarihan po talaga ng Pangulo yun eh. So, ibig sabihin, para mahirap atang gawing impeachable offense ang isang bagay just because hindi siya nag-exercise ng isang kanyang pong prerogative, no? Kasi nga, katulad ng halimbawa, ang veto power po includes the power not to veto. Hindi ba? So, yun po. So, parang mahirap pong sabihin na ito po ay nag-rise to a level of an impeachable offense. Didiretsuhin ko na kayo. Ano po kaya yung magiging boto nyo bukas? Meron pa kasing second impeachment complaint So, pabayaan muna natin na mailahad po ng lahat ng mga partido yung pong kanilang mga paninindigan, no? Dito po sa mga usapin po na ito. So, abangan ang aking sagot dun sa tanong. Ang boto ninyo. Abangan ang boto ninyo bukas ng... yung mic mo. Abangan. Ano oras ba ulit? 10? Mga ganun 10 bukas 10 ulit ang pagsisimula. Nung pong talakayan. Kong Terry, kung pamunta naman tayo sa sinasabing yung maling paggamit allegedly ng flood control funds na nasa 546 million. Sinasabing ginamit umano sa political war chest. Well, ano po yan, no? Talagang grave yung allegation na yun. So, ibig sabihin, ang kailangan malaman doon, ano yung mga ebidensya para maipakita nga talagang ginamit po yun, no? Either sa politika o ginamit bilang parang payoff, no? Para sa kanilang sarili pong mga bulsa. So, ang hinahanap talaga doon, asaan yung pong patunay. And yung sa aspeto po na yun, sa totoo lang, puro mga news articles yung pong ginamit, no? So, wala tayong nakita roon na mga affidavits man lang na nagtuturo. So, naka-attached puro hindi, sa ganito na lang. Oo. Ganun na lang, sa lagpas 20 annexes, 3 lang doon yung hindi news article.
So, ang gusto natin sabihin doon, sa totoo, kaya nga, seryoso yung paghahanap kung nasaan yung mga dokumento eh. Lalo kung authentic yung mga dokumento. Kasi parang mahirap ata na magkaroon tayo ng impeachment proceeding. Kung sino mga impeachable officer yan, ha? Hindi lang po ang Pangulo ng Pilipinas, hindi lang ang Vice Presidente, na nakabatay po ang mga ebidensya sa mga news article po lamang. No? Ibig sabihin, ang hinahanap natin doon, lalo sa mga usapin ng graft and corruption, kickbacks, kailangan ho doon may affidavit eh. Kung sinong, alam ba, nakita ko, gumawa ko ng pera, binigay ko ang perang ito sa impeachable official na ito. Hindi ba? Walang ganun eh. Doon po sa complaint po na ito. Kumbaga walang corroboration, walang kumbaga parang ito'y paratang lang, wala pang konkretong ebidensya na maipapakita, Kong Terry. Well, mas gusto ko nga sana kung may actual na paratang na nakita ko na tumanggap ang impeachable official na ito ng pera na nakalagay sa shopping bag, no? Walang ganun kasi nga yung allegations po at yung patunay ng particular allegation na yun sa complaint po na ito ay hindi man lang nagmumula sa ganung paratang, kundi sa mga balita lamang. So parang malaking problema yung pagkaganon, hindi ba? Alright. Sige po, Kong Terry, abangan na lang natin bukas. Marami pong salamat, Thank Kong you. Terry.